Nako, heto na po mga kaubayan, tinuro na. Nako, breaking news. Nako po, naglaglagan na dis. Wala nang takas. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kaubayan. Bago po natin i-play yan mga kaubayan, eto, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media mga karibin natin ha. Ito po ay patungkol dito sa CEO no ng PGMN mga kaubayan no na si Mabanta. Ha? Ito po si Auntie Claire mga kaubayan, biglang kinonek sa Duterte, no? O, sabi po dito, Claire Castro may nakahandang picture, yan, naka-ready na sa kanyang press con, itong si Castro. May nakahandang picture na ng inarestong PGMN CEO kasama ang mga Duterte. Kung di ka ba naman, di ba? Tila inuugnay ni Castro ang inarestong PGMN CEO na si Franco Mabanta sa mga Duterte sa gitna ng umano'y 350 million extortion case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kahit si Mabanta mismo ay dati ring nagsilbing social media director ng kanyang boss na si President Marcos Jr. noong 2018. Kita nyo na yan? Bistado agad mga kaubayan, no? O bakit ngayon picture lang po ng mga Duterte ang pinapakita mo? Boss pala nitong si Mabanta. Mas matindi yung kaugnayan ni Mabanta nitong CEO na to, no? Nitong si Franco. Dito sa boss mo kasi ang ugnayan po nila, ang relasyon po nila, kasi hindi po ito pagkakatiwalaan ng Pangulo para maging social media director ng kanyang social media account kung hindi niya po ito pinagkakatiwalaan mga kababayan. Nagigets niyo po? Sabi niya po dito ni Castro, hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Pero social media director. Iginiit ni Palace Press Officer QC Claire Castro na hindi kaibigan ni PBBM ang inarestong PGMN CEO na si Franco Mabanta. Kasunod ng pagkakadawit nito sa umano'y 350 million extortion case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan na. Mga kaubayan, hindi raw kaibigan ng Pangulo mga kaubayan, pero sabi po dito sa isang balita ay social media director ito ng Pangulo noong 2018 mga kaubayan. So papaano pong nangyaring hindi sila magkakilala? Di ba? Ngayon, dahil nagkakabukuhan, Duterte na naman po ang galing, no? Sabi nga po sa, di ba, napanood nyo naman yung press con, no? Sabi po ni Castro, hindi ba kayo magtatanong sa dala niyang picture mga kaubayan? Anong pakialam namin sa picture na yan? Idrama mo lang naman yan. Di ba? Grabe talaga, no? Parang out of the blue, mga kaubayan. Eto, may bagong issue, no? May bagong issue na sumulpot. Di ba? Parang wala naman to last sa bagay, no? Sabi nga, pag perang pinag-uusapan, talagang mabilis pong kumilos, mga kababayan. Ito po ang ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito, what time is it? Budol time. Sabi po ni Lance Zapata. Oo nga budol na naman po ito mga kaubayan. Ano naman pong pakialam ng mga Duterte kay Romualdez mga kaubayan? Di ba? Ang matindi nga nito, nagbigay si Romualdez ng pera kasi ayaw niyang lumabas yung video patungkol sa ghost project nila. Sa flood control project, di ba? Ibig sabihin lang yan mga kaubayan, totoo po na may video. Totoo po na sila po ay involved sa flood control. Kita nyo na yan? Tapos isisisi nyo man sa Duterte. Alang hiya naman, di ba? Sabi po dito ni Jared, ano naman kung may picture sila? Hindi naman yung tamang ebidensya na ilalabas. Gaya yung kay Matibag may recorded na pagbabanta sa buhay ng isang tao.
kahit matagal na wala pinagkaiba doon sa video ni Sara. Di ba? May picture din si Sara Duterte at Trump. Baka kasama si Trump dyan. Even President Duterte, si President Duterte may picture din ni Trump eh. Baka kasama din dyan si Trump ha. Ready to the max, Ante Claire. Ante, kaya lang madaming picture ang moment ni Franco sa first couple. Tapos doon pa mismo sa bahay nila mga moments. At may palya ulit na idikit ng gusto sa Duterte. Sino kaya ang susunod na star? Ayan. Baka ito na, state witness agad ito mga kaubayan ha. Picture yan ni President Bongbong, si First Lady, si Franco, mga kababayan. Anong ibig sabihin yan, Ante Claire? Bistado, basag ka na naman ng taong bayan ha. Hindi ka makakalusot, naka-ready ka pa naman, mas ready ang taong bayan sa'yo. Di ba? Sabi po dito sa komento, ano po sila? Textmate, chatmate, baka naman itong group effort. Baka nga group effort ito mga kababayan. Basta sinabi ni Ante Claire, automatic totoo na yan. Wala nang investigasyon na kailangan. Nako po. Eto yung last vlog natin, kasasabi ko lang na yung administrasyon, panay po ang sabi na bawal na ang fake news. No? Bawal na ang maling impormasyon, pero eto na naman. Sila na naman po ang nangunguna. Pag binira natin to, magagalit na naman sila. Di ba? Magagalit yan si Ante Claire. Pustahan pa tayo. Diba? Kasi inunahan na siya. Di ba? Mali. Eto ba naman, no? Kompleto po yung props ni Ante Claire. Nandiyan naman, picture pa si Sara Duterte, may picture pa si former President Duterte. Balandrahan ba naman ng ganito ng taong bayan? Yan ibinalandra yung pagmuka ni Bongbong Marcos, ni First Lady at ng CEO ng PGMA na si Franco. Ayan. Alin kaya dyan ang mas matimbang na ebidensya mga kababayan? Sino kaya? Ano naman kaya ang gustong iparating dito ni Claire Castro, di ba? Sa kanyang gustong iparating sa atin patungkol po dito na gusto niyang idamay ang mga Duterte dito. Nako po, aray ko po, Ante Claire. Sabi naman po dito ni Lynn, mukhang planado na naman ang bagong taktik na naman nila. Kaso booking agad kasi hindi lang picture meron kasama amo niya. May video at may welcome pa party. Pala Tito Bongbong at Tita Lisa. Ayan, may welcome party. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Talagang basag na basag dito sa Ante Claire. Nako, hindi na naman po makakatulog ng maayos dito sa Ante Claire. Kasi mag-iisip na naman yan eh. Di ba? Mag-iisip na naman yan para kinabukasan. Ano kayang pang-rebut ko doon sa sinabi ko kahapon? Sinabi ko kahapon na Duterte may picture pa, nakahanda pa yung props. Pero mas mabilis ang taong bayan, nakahanda rin mga kababayan. Sabi po dito, yan po ang picture mga karibin natin. Ay, sana makatulog ka po, Claire, ng maayos mamayang gabi para kinabukasan. May energy ka para sagutin po, ang mga isyong ito. Nako, gagawa kayo ng issue. Tapos, pag nag-boomerang sa inyo, at magagalit na naman kayo. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kaubayan? Just comment down below. At eto na nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Si Marcos, nilaglag na talagang tuluyan ito si Martin Romualdez. Nako, palakpakan. Ngunit pero dapat sa subalit. May matindihong negative dyan. Bakit? Mamaya ko sasabihin, kaya kwento ko sa inyo Nilaglag na nga ba talaga itong si Martin Romualdez ni Marcos dahil mismo ang ombudsman na nagsabi na si Romualdez ay isang mastermind. Naku po. Ang malungkot lang dyan, bakit si Marcos ay tila ligtas? Malaking isang katarantaduhan po yan. Former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ni former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinataya nga abot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Yan din yung mga panahon na dinimanda ako ni Ko.
Ano, Zaldico, saya ka? Demanda ka pa, no? Oh. Hindi, dinimanda niya ako tungkol doon sa yung diniscuss ni Villanueva, yung flood control. Di ba? Actually, si Villanueva, unang-una nagpasabog dyan. Kaya kasi nungalingan yung sinasabi ni Yusek Claire na si Marcos ang una. Hindi. Si Villanueva ang una nag-privilege speech tungkol dyan. Yung sa SunWest, na di umano daw ay kay Zaldico na nakakuha ng maraming proyekto sa gobyerno pagdating sa flood control sa kanilang lugar, sa Bulacan. At taon-taon na daw niya itong inireklamo. At pati dun sa laptop control, tila yun din, laptop control. Laptop scandal, yun din daw kumpanya, di umano, allegedly, sabi ni Villanueva, ay kay Zaldico rin. Nung diniscuss at ni-reaction na natin yan, ay naginit ang puwet ni Zaldico. Abay, dinimanda ako, talagang pinahirapan ako. Ngayon, hirapan, no? Hindi ka ngayon makauwi, ano? Hindi, kasi ganyan talaga, sabi ko nga sa inyo Ang yung salitang karma, meron yan sa sa Biblia, pero hindi yung salita mismo, pero yung prinsipyo behind that. Whatever you do, may consequence yan. Yan ang consequence mo. Nagtatago ka ngayon tuloy, Hindi kasi alam mo, aanuhin mo yaman mo kung hindi ka naman makauwi sa sarili mong bayan, hindi ka makalabas in public, di ba? Kahit anong yaman mo, hindi masaya yan. Sayang lang yung yaman mo dyan, hindi ka makapag-enjoy. Isipin mo, pag nag-enjoy ka, makakita sa yung Pilipino, yari ka. Di ba? Eto. Affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa. Kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya, kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker. Ayon 2 billion? Pero kay House Speaker lang ba talaga? Di ba? Yan may deliveries mga kaubayan kay dating speaker daw mga karibin natin. Pero ang sinasabi po ng ating mga brave 18 ex-soldiers, no? Patin kay President Bongbong Marcos Jr. sa Ilocos mga kaubayan, no? Sa kanilang mismong bahay. Nagdi-deliver din po sila ng mali-malita. Tapos sabi ni Zaldico, itinuro na nga yung mastermind, ayaw pang makinig natin lahat. Actually, nakikinig naman tayo kay Zaldico. Ang gobyernong ito, ang ayaw lang makinig yung mga authorities, no? Itinuro na nga yung mastermind, nagbubulag-bulagan pa kayo. Kaya hanggang ngayon tuloy, mga kababayan, hanggang ngayon tuloy, wala pang hustisya na nakukuha ang taong bayan dyan sa mga flood control na yan. Diba? Kay speaker? Wow, may kota. Grabe, saan mo dadalhin yung kanyang kalaking pera? Sa impeachment. Di ba? Tama, mali. Hindi kaya naman sa PI. Ano yung PI po? Yung People's Initiative ko, no? Affidavit, by virtue of his position and authority bilang speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ibig sabihin mga kaubayan, hindi ito alam ng Pangulo. Nagtatanong lang po tayo ibig bang sabihin hindi ito alam ng Pangulo kahit pinirmahan niya po yung GAA mga karibin natin? Kaya kung ilulusot ninyo yung argumento ninyo na si Zaldico at si Speaker lang ang mastermind, nako, walang maniniwala sa inyo dyan mga kaubayan na sila ang pinaka-mastermind dito. Ang presidente walang alam. Ibig sabihin na iputan ang presidente. Naiputan sa ulo mga kababayan ng presidente. Ako hindi po ako naniniwala mga karibin natin. Yan personal opinion based on what Zaldico revealed mga kababayan. Na-involve nga ang presidente. Huwag tayong magtanga-tangahan dito. Ginagawa niyong tanga ang taong bayan. Sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito, ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa at publicly posted videos ni Ko, kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM, pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? How can I be the mastermind? Kapatid niyo yung kay tsaka yung video ni yung may utang kay BP Sara Duterte. How can I be the mastermind? Tapos sabi, dahil kay speaker, meron tayong IX. How can I be the mastermind? Dahil kay speaker, meron tayong tupad. How can I be the mastermind? Dahil kay speaker, meron tayong tanga. Ay, mali. Wala sa dulo. I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature.
The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I will not go quietly, and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan si Romualdez, pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprubahan ng Grabe yun ha mga kaubayan. I will not be the fall guy. Of this corruption. Ayun ba yun? Hindi siya ang fall guy. Aba, matapang po si Romualdez. Pero bakit itong ombudsman, silang dalawa lang ang kinasuhan? I mean, sila lang po ang pinangalanan ng mga mastermind. Hindi naman pala sila ang mastermind, sabi nila no? Tanungin nga natin to. Former Speaker Martin Romualdez, sino po ba ang mastermind? Pakisagot naman po. Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang co-respondent sa isinampang complaint affidavit ng ombudsman ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamay-ari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayun. So, ayun na nga. Alam mo, mga kababayan, ito medyo nakakatuwang hindi nakakatuwa. Number one, nakakatuwa dahil si Romualdez ay tila tinuluyan na ni Ombudsman. Nakakatuwa yun. Parang So yan mga kababayan, ano ba talaga? Laglagan na po ba talaga ito? Ngayon? Or isa po itong malaking kadramahan na naman po ito, Kasi tingnan nyo yung tingnan nyo po yung mga pangyayari ngayon. Matapos pong magsalita si Romualdez, mga kaubayan, bigla pong sumulpot yung issue patungkol sa PGMN CEO, di ba? Na extortion daw kay Romualdez, mga kaubayan. Pero kapalit po nun ay yung video na hindi daw ilalabas. So parang mayroong ginawa sila kay Romualdez, di ba? Mayroong agad nangyari kay Romualdez. Yun yung gusto kong sabihin, no? Pagkatapos ni Romualdez magsalita against the executive, no? Eto, may nangyari agad kay Romualdez, mga kaubayan, at eto nga, di ba? Yung sa kay Franco. Nako, anong umiikot sa isip nyo ngayon? Kasi ako may hinala akong may nakaplano ito Parang nakaplano po, no? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kaubayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.